lulutuin natin ngayong tanghali para sa tanghalian ni Doc Willie ay talong. Napakasustansya po nito, full of fiber. At para makatipid kayo, syempre may konti tayong giniling. Ngayon, mahal ang baboy, di ba? Papadamihin natin ang ulam natin sa pamamagitan ng talong. So, ang ating giniling, lalagyan natin ng talong. At kung meron kayo dyan itinabing hibi o kaya naman daing, pwede rin. Masarap hong pagsamahin. Umpisahan na ho natin. Yung ating talong, pwede ho natin yang pagkahiwa, di buo buo po ang ating talong. Hihiwain natin ganito. So pagkahiwa, para hindi niya nasisip-sip ang maraming mantika, pwede nyo siyang lagyan ng asin. Okay? So aasinan natin siya. Actually dito na, diretsuhin ko na yung asin. Lalagyan natin ng asin para hindi siya nag-a-absorb ng napakaraming mantika. Yan. At saka para hindi rin humangitim. Hihiwain nyo po ang inyong talong pag malapit ng lutuin kasi may tendency siyang mangitim. So, para hindi mangitim ang inyong talong pag malapit ng lutuin. At igagayak na po natin. So, kukuha ho tayo ng isang kawali, lagyan ng konting mantika. Konti lang ho. Sabihin ako, ang talong sumisip-sip ng mantika. Meron ho tayong technique para hindi maging mamantika ang ating lulutuin. So, iswirl nyo lang po yung konting mantika na nilagay nyo at ilalagay na natin yung ating talong na nilagyan natin ng asin. Yan, para hindi nga siya mag-absorb ng napakaraming mantika. So, ganito po. Yan, lalagay na natin. Konting mantika lang po ang kailangan natin. Ngayon, dadagdagan natin to ng konting tubig. So, parang in-steam o parang nilaga mo iyon. Yun po yung technique para less mantika ang ating gagamitin. So, mga 5 minutes, lulutuin natin. So, i-coat nyo lang yung ating talong. Bakit talong ang pinili natin sa ating lulutuin? Kasi po ang talong napakaraming fiber nito. So, kung marami siyang fiber, yan, takpan nyo muna para maluto. Yan, takpan po natin para maluto. So, konting mantika lang ang ginamit natin. Pero itatry natin siyang lutuin. Ang sabi ko nga, ang technique, lagyan natin kahit pag ganitong karami, mga 1/4 cup ng tubig. So, pag tinakpan mo siya, para siyang nai-steam. So, ang maganda dito, so habang ini-steam natin, so may steam kasi tinakpan mo. So, ang importansya po ng ating talong, eto, marami siyang fiber. So, maganda siya sa puso natin. Kasi, bukod dun sa maganda siya sa puso, nagpapababa din siya ng blood pressure, kasi may kasama na rin siyang potassium, tsaka antioxidants, tsaka flavonoids. So, nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng heart disease. So, may tulong din to sa ugat, pinapalambot yung tumitigas na ugat. Tapos, maganda din to sa cholesterol, nagpapababa ng LDL o ng ating bad cholesterol. Sa cancer, tatanungin nyo ako, maganda po sa mga pag-aaral, may polyphenols to. So, nakakatulong sa cancer. Maganda din po sa brain. Pero animal studies po yun. Yung may tinatawag na nasunin. Protection yon para sa brain cells ng isang tao. At, syempre, nagdadala din ng nutrisyon para dun sa mga selula. Nakakatulong din to sa mga gustong magpapayat. Kasi nga dahil sa fiber. Sabihin nyo, nako, bawal yan sa may arthritis. Totoo ba na bawal sa may arthritis ang talong dahil sa solanine? Wala pong solid na evidence na nakaka-inflame ng arthritis. So, pero kung halimbawa, natsyempohan, kumain kayo, dun kayo mas in arthritis, so pwede nyong kontian. At pag nag-allergy kayo, syempre, hindi pwede sa inyo. So, habang pinapakuluan natin yung ating talong, pinrepare na po natin yung bawang, sibuyas, luya,
Ito pong dahon ng sibuyas, pang ano lang natin yan, pang paganda lang later. So, dumako naman ho tayo dun sa ating giniling. So, ito namang giniling. So, syempre, sasabihin nyo, baboy, ano. So, yan. Okay. So, mga 3 to 5 minutes, okay na po yan. Lumambot na yung ating talong. Okay? So, parang in-steam. So, make sure mga 80 to 90% luto na yung inyong talong. Katulad dito. So, kaya nakatipid tayo sa mantika. Kasi, dinagdagan natin siya ng water. Parang in-steam. Okay? At, pagluto na yung inyong talong ng mga 80%, itabi nyo na po at magigisa na tayo. So, una nating igigisa itong ating giniling na baboy. Usually, ito naman may kahalong fat, pero para hindi ho makolesterol. Sabihin nyo, nako Doc, baboy yan, makolesterol. Pwede nyo pong i-trim o tanggalin. Yun po yung technique natin. So, ilagay po natin yung ating pork. Yan. Yung iba, para mas malambot yung kanilang pork, di isasangkot siya, no? Pwede nyo pong lagyan ng konting water. Yan. Pwede po nating lagyan ng konting water yung ating pork. Yan. Ako po kasi sinasangkot siya ko muna yung ating pork bago tayo magigisa mamaya. Yan. Tapos saka tayo maglalagay na. Para mas luto siya. Okay. Yan. Tsaka tayo. Pag natuyo po ito, saka tayo maglalagay. Kasi yung fat nito, yun yung gagamitin natin panggisa. Taba na. Oo. Sabi nyo, pwede bang isama ang pork sa pang-araw-araw nating pagkain? Yes po. Kasi meron pong mga cuts ng pork na hindi mataba. Katulad ng mga tenderloin. Yung pork chop po, tanggalin nyo lang yung fat part nun. Pwede rin po yun. Yan. So, niluto natin, ano. Yan. So, mamaya matutuyo na yan. Ang maganda pa sa pork, lahat po ng vitamin B na kailangan nyo. Meron din siyang iron para sa pagdadala ng hemoglobin sa buong katawan natin. So, sa mga anemic. At saka ito po, 46% protein para sa pusa buntis at sa mga seniors. Kasi, iniiwasan natin yung tinatawag natin na pagpayat ng mga seniors o yung sarcopenia. So, ito po ay source of protein. Yan. So, natutuyo na po. Pag medyo tuyo na yung ating water na nilagay. Kasi yung iba ayaw nila ng matigas na pork. Gusto nila yung mas malambot na pork. So, kaya ang ginawa natin, medyo pinalambot natin. So, lalagyan na ho natin ngayon ng konting oil. Okay? At magsasangkot siya na tayo. Pwede pong medium heat lang. Yan, para hindi masyadong matigas. Okay? So, meron tayong konting oil. Ilalagay ho natin yung sibuyas, bawang, at luya. Yan po ang isasangkot siya natin together with the pork. So, yan. Sangkot siya muna natin. So, nakatabi lang sa isang side yung ating pork. Yan. Madali na ho yan. So, nandun yung konti natin. So, yan. Lumalabas na yung mantika. Kasi yung iba ayaw nila matigas yung kanilang pork Yan. So, maaamoy nyo na yung mabangong mantika. Kasi doon natin, yung mga aromatics natin, bawang, sibuyas, luya, doon ho natin nilagay. At pwede na ho nating timplahan yung ating pork. So, meron po tayong toyo, mga isang kutsaritang toyo o isang kutsarang toyo, pwede na po. Kasi depende sa dami nung
iyong ginamit. At syempre, yung pampalasa pa natin, yung oyster sauce. Oyster sauce, kung meron. Pero kung wala po, pwede na yung toyo sa bahay natin. Hindi naman ho lahat merong oyster sauce. Pero malaki po ang idadagdag sa pagsarap ng ating niluluto. Lagyan ho natin ng konting paminta. Yan. Yung iba, mas gusto nila patis. Kasi tayo, Pilipino, pwede rin ho yun. Tapos ako po, nilalagyan ko ng konting sugar. Ito po yung pinaka-sikreto. Yung iba po, pwede pang maglagay ng suka. Pwede rin. Yan. Nilalagyan nila ng konting suka. Kasi masarap pong pinagsasama-sama yon. And then, pag meron ho kayong naitabing daing o kaya hibe sa inyong bahay, ito po ay isasabay nyo sa paggigisa. Magiging masarap po ang lasa. So, yan. Sinabay natin dun sa ginigisa natin na bawang sibuyas. Yan po yung magpapalasa. Yan. So, igisa-gisa lang po yung ating bawang sibuyas, hibe. Masarap po ang hibe kasi ito din yung magbibigay ng salt doon sa ating niluluto. Yan. Wala lang po kasi akong daing ngayon, pero pwede pong hibe, pwede hong daing. At pagsamahin nyo na. Yan yung secret. Ngayon, para kung ayaw nyo na matigas, pwede ho kayong mag-add ulit ng water. Kasi may iba po ayaw matigas yung kanilang pork. Para laging malambot. So, maamoy nyo po, napakabango dahil dun sa hibe o dun sa daing na nilagay ninyo. Siyempre, nagtitipid tayo. Baka meron tayong mga tira-tira dyan. Para po makatipid sa pork, dahil mahal nga ng pork, ang extender natin ay yung ating talong. Pangpadami, lalo na kung malaking pamilya kayo. Okay. Luto na yung daing or hibe? Lalambot po yan. So, igisa nyo lang po mga 5 to 10 minutes. Yan. Pakuluin ninyo. Yung alat. Yung alat. Okay. Mix na. Pag gusto nyo pang mas lutong-luto, pwede pa kayong mag-add more water. Yan. Pag walang tubig, titigas. Yung iba kasi, gusto nila mas tuyo yung niluluto. Pero ako ho, syempre, pag nagtitipid, gusto mo maraming sauce. Kasi, bagay na bagay to sa bagong inin na sinaing. Pero kahit ho sa kaning lamig, sa kaning bahaw, pag mainit na ho ang ulam nyo, itoppings nyo lang. Napakasarap po nun. So, ayan, luto na yung ating baboy, yung ating hibe, at yung ating mga aromatics. Ibabalik natin ngayon yung itinabi natin na talong. Okay. So, yan. Halo-halo. Yes. Yung iba po, gumagawa ng dressing. Ito po, yung kanina, yung mga sinahog natin, pwede ho nating ulitin. So, ilalagay pa ho natin ulit. So, konting paminta ho ulit. Yan. Para may lasa yung talong. Para may lasa din yung ating talong. Konting sugar. Yan. Pwede po kayong maglagay ng cornstarch kung gusto nyo mas malapot, kung dinamihan nyo yung inyong sauce. Pero ako, okay na ho. Buyas. Tapos, yung ating pwede pong lagyan ng cornstarch ha. Pero ako po, oyster sauce na lamang po yung idadagdag ko. Kasi maalat-alat na rin naman yung ating hibe. Tsaka, yung ating toyo, pwede nyo pong dagdagan. Depende sa dami nga nung inyong ginawang sauce. Yan. So, toyo, konti. And dressing ito po yung pinaka-dressing. Tapos, lagyan pa po natin ng konting suka. Yon.
Okay, pakuluin lamang. Bali yung huli mo nilagay, pampalasa ng talong. Oo. Yung iba, ang tawag nila doon, dressing. Tapos, haluin nyo na po. Yan. Kasi ang maganda din sa toyo, gaganda yung kulay. So, kung gusto nyong mas malapot, pwede ho kayong magtunaw ng cornstarch. Daw sa diabetes, syempre pwede. Yes, pwede po sa diabetes. Tapos tatanungin nyo, pwede bang i-incorporate nga yung pork sa pang-araw-araw nating pagkain? Yes, basta tanggalin nyo lang po yung mga taba. Huwag lang pong puro bacon tsaka hotdog yung kakainin natin. Kasi pwede naman, lalo na po sa mga buntis, sa mga batang lumalaki at sa ating mga senior. Kita muna yun. Itong ating green onions, pangpaganda lang po. Actually, kung meron kayo sa bahay na sesame oil, pwede rin ho para bumango. Pero kung wala naman, pwedeng wala na rin. So, yan po yung extenders. So, lagyan na po natin ng takip at ready to eat na po itong ating giniling na may talong, na may hibe, o kaya naman pwede rin daing. Maganda po kasi yung pork din. Maraming vitamin B yan. Lahat po ng kailangan yung vitamin B. Pati po choline para po sa utak at sa nerves ng tao. Maganda rin po. Pakita ko sa inyo. Yan. So, maraming salamat po. Ito po ang pampagana sa kaning kakainin natin. Talong, may giniling, may daing.